Babae nakakaranas ng pambubugbog, matutulungan ba kita? Bata, hindi ka ba pinag-aaral ng iyong mga magulang? Matutulungan kita. Babae, ikaw ba ay minamaltratong pisikal? Matutulungan kita. Girl, pinagpapawalang ka bang gawin ang gusto mong gawin? I can't help you. Huwag ka mag-alala, nandito kami at kaakibat mo sa iyong mga karapatan. Ang karahasan laban sa kababaihan ay isang patunay na hindi pantay ang turing noon pa man sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan. At isa sa mga mapanganib na pamamaraan sa lipunan, ang karahasan laban sa kababaihan kung saan sa pilitang nalalagay sa mas mababang posisyon ng mga babae kaysa sa mga lalaki. Nangyayari sa buong daigdig ang karahasan laban sa kababaihan. Wala itong pinipiling lipunan o kultura. Isa sa bawat 3 babae sa buong mundo ay masasabing nabugbog, pinilit sa pakikipagtalik, o kaya naman ay minaltrato sa tanan ng kanyang buhay. Ano ba ang Republic Act 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children of House? Ano nga ba? 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 Pakinggan niyo ito. Ito ay batas na pumoprotekta sa mga bata at kababaihan laban sa kanilang partner, tulad ng asawa, dating asawa, girlfriend, boyfriend, o dating karelasyon. Ano ba ang Violence Against Women and Their Children under Republic Act 9262? Ito ay tumutukoy sa mga masasamang gawain na nagawa ng karelasyon o kaya ang dating karelasyon o kaya laban sa mga kanyang mga anak. Ano-ano nga ba ang mga masamang gawain na pasok sa Republic Act 9262? Isa dito ang pisikal na pananakit. Isa rin dito ay ang pambubugbog sa mga kababaihan o mga bata na nagdudulot sa kanila ng takot o trauma. Isa pa ay ang pag-aabusong sexual. Halimbawa ng mga ito ay ang rape o panggagahasa. Ito ay nangyayari kung walang pahintulot ang babae na may mangyari sa kanila ng partner niya. Isa pa ay psychological violence. Ito ay mga gawain na nagdudulot sa biktima ng mental o emotional suffering, tulad ng pagbabanta at pamamahiya. At ang huli ay ang economic abuse. Ito ang pagbabawal sa mga babae na magtrabaho, pagkus sila ay ginagawang taong bahay lamang. Saan kayo pwedeng magsibong kung kayo ay nakakaranas ng pagmamaltrato? Pwede sa Regional Trial Court, under Family Court, o kaya naman ay lumapit sa pinakamalapit na Gender and Development Office ng inyong eskwelahan o barangay upang matulungan kayo sa pagsasampa. Sa pagsusumbong mo, maaari kang mabigyan ng protection order na kung saan mapapatigil ang mas malalang pang-aabuso na maaaring mangyari pa sa mga kababaihan o mga bata. Mayroon tayong iba't ibang protection order. Ito ay ang Barangay Protection Order, Temporary Protection Order, at higit sa lahat ay ang Permanent Protection Order. Kasama kami ng MPSPC sa 18-day campaign to end violence against women and children. Sabi nga ng ating MPSPC President na si Dr. Edgar J. Cue sa kanyang speech patungkol sa VAUSI. We quote, "Every one of us have a mission." And together, let us cultivate an environment where respect and love and equality reign. Let us treat every woman and child an important individual that generally contributes in society development. Bangon, babae, ipaglaban ang tama. Babae ka kagaya ko at hindi ka babae lamang. Babae ka kagaya ko at simulan mo sa sarili mo. Babae ka kagaya ko at paprotektahan natin ang mga bata. Babae tayo, and we support the MPSPC 18-day policy campaign.